Isang seryosong pakiusap ang ipinaabot ng Celestial General kay Ye Chuan, kung saan hiniling niya na tulungan siya nitong isakatuparan ang isang napakahalagang bagay na may malaking kinalaman sa kanilang lahi. Ngunit sa halip na sumang-ayon, sumagot si Ye Chuan na hindi naman niya ito kilala at wala siyang anumang pakialam sa mga pinagsasabi nito, kaya idinagdag niya na mas mabuti pang umalis na lamang siya sa lugar na iyon. Dahil sa naging tugon at kawalan ng galang ng binata, agad na sinigawan si Ye Chuan ng nagngangalit na Undead Knight at marahas siyang inutusang bumalik sa kanyang kinatatayuan, sabay pagpapaalala at pagsasabi na huwag itong magiging bastos sa harapan ng isang iginagalang at mataas na Celestial General. Bago pa man tuluyang makalayo at makaalis si Ye Chuan, muling nagsalita sa kanya ang Celestial General upang makuha ang kanyang atensyon. Sinabi ng general na dahil ang usapan na ito ay maituturing na isang kasunduan sa pagitan nilang dalawa, kung tutulungan siya nito ay tinitiyak niyang bibigyan si Ye Chuan ng buong lahing celestial ng katuparan sa kanyang isang kahilingan. Agad na napalingon si Ye Chuan nang marinig ang alok, lalo na nang tanungin siya ng direkta ng general kung mayroon ba siyang partikular na bagay na gustong hilingin sa kanila. Isang seryosong sagot ang ibinalik ni Ye Chuan at tahasang sinabi na ang tanging gusto niya ay malaman kung nasaan ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Sumagot naman ang Celestial General na walang magiging problema doon, dahil tinitiyak niya na tutulungan siya ng kanyang mga tauhan na hanapin ang mga ito sa oras na matapos ang gawain. Dahil sa narinig, seryosong tinitigan ng matagal ni Ye Chuan ang Celestial General upang kumpirmahin at tiyakin kung sigurado nga ba ito sa kanyang mga ipinangako at kung maaari ba itong pagkatiwalaan. Dahil sa paraan ng pagtitig ng binata, tuluyang ninis ang Celestial General at sinabing kung hindi lamang siya naghihingalo at mahina sa mga sandaling ito ay tiyak na dudurugin niya si Ye Chuan ng pira-piraso dahil sa sobrang kadaldalan at kawalan nito ng tiwala. Muling humarap ng maayos si Ye Chuan sa Celestial General at sinabing kung ganoon ang sitwasyon ay huwag na silang mag-aksaya pa ng mahahalagang oras sa pagtatalo. Hiniling niya sa general na sabihin na agad kung ano ba talaga ang eksaktong kailangang gawin para sa misyon na ito. Nang marinig ang kahandaan ng binata, agad na may inilabas na isang kakaibang token mula sa kanyang bibig ang Celestial General, na mabilis naman at alertong sinalo ni Ye Chuan gamit ang kanyang kamay. Habang pilit na sinusuri ang hawak, nagtatakang nagtanong si Ye Chuan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng bagay na ito na ibinigay sa kanya. Sinabi ng Celestial General na ang nais niyang gawin ni Ye Chuan ay ligtas na ihatid ang token na iyon ng direkta sa mga kamay ng isang nabubuhay na inapo ng lahing Celestial. Habang pinagmamasdan ng mabuti ang nagliliwanag na token na nasa kanyang palad, nagtanong muli si Ye Chuan kung saan naman niya eksaktong hahanapin at matatagpuan ang tinutukoy nitong inapo. Sinabihan siya ng Celestial General na huwag mag-alala dahil gagabayan siya ng mismong token na hawak niya ngayon, at ang kailangan lamang niyang gawin ay sundan ng maigi ang ituturo nitong direksyon. Idinagdag pa ng general na kapag matagumpay na natanggap ng kanyang mga tauhan ang bagay na iyon, kusa nilang tutuparin ang kahilingan ng binata na mahanap ang kanyang mga magulang. Dahil sa narinig na katiyakan, agad at pinal na sumang-ayon si Ye Chuan sa kanilang naging kasunduan. Subalit matapos ang kasunduan ay biglang idinagdag ng Celestial General na sa kasalukuyan niyang kalagayan ay masyado pang mahina si Ye Chuan para sa mga panganib na kahaharapin. Upang masigurado na mayroon siyang sapat na lakas, proteksyon, at kakayahan na magagamit sa kanyang paglalakbay, biglang pinutol ng Celestial General ang isa sa kanyang sariling mga naglalakihang pakpak at buong lakas na inihagis ito sa harapan mismo ni Ye Chuan habang malakas na sinasabing ibinibigay niya ang bahaging ito ng kanyang katawan sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Ye Chuan sa matinding pagtataka habang nakatingin sa kanyang nakikita sa sahig, at nang walang ano-ano ay naghanda agad siyang ihawi ng malaking pakpak na iyon na tila ba ito ay isang ordinaryong karne lamang. Habang nagtatanong siya ng pabiro kung tama ba ang kanyang ginagawa na ihawin at kainin ang pakpak para makuha ang lakas nito, napasigaw sa matinding gulat at galit ang Undead Knight at agad na pinatigil ang binata sa kanyang nakatutuwang balak. Ang Celestial General naman ay napahawak na lamang sa kanyang sariling ulo dahil sa labis na panghihina at pagkadismaya, at seryosong pinagsabihan si Ye Chuan na itigil na ang kanyang mga kalokohan. Sa halip na kung ano-ano ang gawin, inutusan ng general ang binata na hawakan ng maayos ang pakpak gamit ang kanyang sariling kamay. Dahan-daang sinunod ni Ye Chuan ang naging utos ng general kahit pa may kaunting pag-aalinlangan siya. Nang tuluyan ng may lapat at may dikit ni Ye Chuan ang kanyang kamay sa ibabaw ng pakpak,
bigla na lamang itong naglabas ng agos ng enerhiya na agad na gumapang at damaloy sa kanyang buong katawan, habang ang mga balahibo nito ay marahas na nagliliparan sa paligid. Habang nagtataka at namamangha siya sa kanyang nasasaksihan dahil nararamdaman niyang pumasok ang dalisay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, bigla na lamang siyang napamura ng malakas at lubos na nagulat nang biglang makaramdam ng isang matinding pangangati na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya. Paulit-ulit na napasigaw sa hirap si Ye Chuan habang marahas at walang tigil na kinakamot ang kanyang sariling balat upang maibsan ang kakaibang pakiramdam. Halos magngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa sobrang inis at paghihirap dahil sa tindi ng pangangati na nararamdaman niya, partikular na sa bahagi ng kanyang likuran. Sinigawan naman siya ng nagmamasid na undead knight at sinabihan na tiisin ng mabuti ang nararamdamang sakit at kati, dahil maya-maya lamang ay tuluyan ng sasanib at makikipag-isa ang pakpak na iyon sa kanyang mismong katawan. Hindi nga nagtagal ang paghihirap ng binata dahil biglang lumitaw at bumuka ang isang napakahabang pakpak mula sa kanyang sariling likuran, na nagdulot pa ng isang napakalakas na shockwave ng hangin na humampas sa buong paligid ng lugar. Nang makita at maramdaman iyon ni Ye Chuan ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, dahil tuluyan ng nakakabit at naging bahagi ng kanyang sariling katawan ang naglalakihang pakpak na iyon ng general. Sa kanyang sariling tingin at logika, ang ibig sabihin ng pagbabagong ito ay maaari na siyang makalipad sa himpapawid sa tuwing nais niya ngayon. Sumagot ang Celestial General na syempre naman ay makakalipad na siya gamit ang mga pakpak na iyan, ngunit agad niya itong binalaan na masyado pang mahina ang kasalukuyang pisikal na katawan ni Ye Chuan at ang paglipad gamit ito ay tiyak na uubos ng napakalaking bahagi ng kanyang natitirang lakas at enerhiya. Dagdag pa ng general sa kanyang huling paalala, ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nitong tandaan ay ang katotohanan gamit ang bagay na ito na kanyang ipinamana, matutulungan si Ye Chuan nitong labanan at mapigilan ang mapanganib na lahi ng Nightmare Race. Lubos na naguluhan si Ye Chuan sa huling binitiwang salita ng general at agad na nagtanong tungkol sa tinatawag na Nightmare Race. Usisero niyang itinanong kung ano ba talaga ang nilalang na iyon, at kung sinasabi ba ng general na hahantingin at sasalakayin siya ng mga kampa ng Nightmare Race. Subalit hindi na siya sinagot pa ng Celestial General, bagkus ay huling sinabihan na lamang siya nito nang may kabigatan na ang hinaharap at kaligtasan ng buong lahing Celestial ay nakasalalay na ngayon sa kanyang mga kamay. Pilit pa ring hinihiling ni Ye Chuan na ipaliwanag nito ng malinaw ang lahat ng detalye sa kanya upang hindi siya mangapa sa dilim, ngunit tuluyan nang naubos ang natitirang sandali at oras ng Celestial General. Dahil sa pangyayaring ito, malamig siyang sinabihan ng Undead Knight na hindi na niya kailangang magtanong pa ng anuman dahil tuluyan nang pumanaw ang Celestial General. Medyo kinakabahan at may pag-aalala na nagtanong muli si Ye Chuan kung ano ba talaga ang kasaysayan sa likod ng Nightmare Race na iyon na nagdulot ng takot. Ipinaliwanag naman ng Undead Knight na noong unang panahon, ang lahing Celestial at lahing Nightmare ay naglaban sa isang napakalaki at madugong digmaan. Sa huling bahagi ng labanan, bagamat tuluyang ikinulong at isinelyo ng lahing Celestial ang lahing Nightmare, dumanas din ng matinding pinsala, at malaking pagkabawas ng puwersa ang lahing Celestial kaya wala silang nagawa kundi ang magtago na lamang sa kaibuturan ng mundong ito. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang kapangyarihan ng selyo na nagbabantay sa kanila ay patuloy na humihina araw-araw, at sa madaling panahon ay tuluyan ng makakalaya ang buong lahing Nightmare upang bumalik at maghasik ng kaguluhan sa mundong ito. Sa pagkakataong sumapit ang araw na iyon, malamang na hindi na sila mapipigilan pa ng natitira at mahinang puwersa ng lahing Celestial. Napaisip ng malalim si Ye Chuan sa narinig na kasaysayan at nagtanong kung ganoon pala ang sitwasyon, bakit hindi na lang direktang patayin at ubusin ang buong lahing Nightmare noong una pa lang. Sumagot ang Undead Knight na walang pisikal na katawan ng lahing Nightmare dahil nabubuhay ang mga ito bilang mga espiritu sa pamamagitan ng paglamon sa mga kaluluwa ng iba pang mga nilalang. Sinabi pa ng Undead Knight na sa ngayon ay may isang masamang balita siyang kailangang ipabatid sa kanya ukol sa kasalukuyang nagaganap. Seryosong nagtanong si Ye Chuan kung ano ba ang masamang balitang iyon na dapat niyang malaman. Ipinaliwanag ng Undead Knight na ang katotohanang nagawa pang magising at mabuhay ng Celestial General sa maikling panahon kanina ay nangangahulugang may mga nilalang na nagbukas ng nakasilyong pintuan sa itaas na bahagi ng lugar na ito. Kapag tuluyang nabuksan ang nakasilyong pintuang iyon, kasabay nito ang tuluyang pagkawala at paglalaho ng Celestial General at ang unti-unting pagpapakawala sa mapanganib na lahing Nightmare.
Samantala, doon naman sa itaas na bahagi ng realm, nang tuluyan ng makapasok ang grupo ng mga manlalakbay ni Sia Beihai, Shang Guhao, at Miss Jiang, agad na tumambad sa kanilang mga paningin ang naglalakihang mga energy stone na nakakalat sa buong paligid at isang napakalaking tableta na gawa sa bato sa mismong pinagitnaan ng lugar. Nanlaki ang mga mata ni Shang Guhao sa matinding kasakiman at napamura ng malakas nang makita ang napakaraming energy stone na nagliliwanag. Hindi na siya nag-aksaya pa ng kahit isang sandali at agad na kumuha at nagbulsa ng mga ito habang sinasabing ang mga bagay na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa purong ginto. Ipinagmalaki niya ng husto sa kanyang mga kasama na tiyak na magiging napakayaman na sila sa pagkakataong ito dahil sa kanilang natuklasan. Si Sia Beihai naman ay dahan-daang nagtungo sa direksyon ng napakalaking tabletang bato upang suriin ito, habang napatanong naman ang kanyang katabing tauhan kung ano ba talaga ang kahalagahan ng bagay na iyon. Sinuri rin ito ng mabuti at maingat ni Miss Jiang kasama ang kanyang kasamang si Chi Chunying. Nang makita ni Miss Jiang ang mga kakaibang karakter na nakasulat sa ibabaw ng napakalaking bato, napagtanto niya na ito ay mga sinaunang sulat ng lahing celestial, at may ilan sa mga sulat na iyon ang nauunawaan at nababasa niya. Seryoso at may takot niyang sinabi sa kanyang mga kasama na ang nakasaad sa sulat ay isang matinding babala, na ang lahing nightmare na tinatawag din bilang ikalawang kaluluwa ay kasalukuyang nakasilyo at nakakulong sa mismong lugar na ito na kanilang pinasukan. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.